protection mula sa mga masasamang tao. Ito, mayroong pangyayari po dyan sa amin, sa Tumbal, na hindi ko alam. Meron akong kamag-anak na hindi, ang tawag sa kanya, dati mga namin. Nalaman niya, meron akong na, ano dyan sa lupa. Tapos nalaman ko, ilang buwan at may nagpinto. Sabi niya, di mo ba alam na gabi-gabi yung inyong pinsa nandyan sa labas ng inyong bahay at binabantayan kayo? Sabi ko kay Nano, sabi niya kasi nalaman na meron nagtagano dito sa inyo. Hindi naman ako nagpinto-pinto, pero yung pinsan ko, mamuro, para apin, at apin, papiraw, yan nila sa labas. Hindi pa po siya ng Panginoon. Meron mga masasamang tao, masasamang mo. Pero, pinaproteksyonan ka. Meron din sa Biblia. Si Eliseo, Prophet Elisha o Eliseo, sabi ng kanyang kasama, si Giasi, ang dami mga kalaban. Maraming kalaban. Umatake. Sabi ni Eliseo, kaya ka ng problema yan. Kasi meron tayo Panginoon. Sabi ni Giasi, hindi! Nandiyan na! Nandiyan na mga kalaban! Nag-pray si Eliseo. Sabi niya, Lord, buksan mo ang mata ni Giasi. Alam niyo, na-open yung mga mata ni Giasi at nakita niya, sabi niya, merong hukbo ng Panginoon. Ang dami ng hukbo ng Panginoon, mas marami pa kaysa kanilang kalaban. Na pinuproteksyonan sila, kaya pala hindi makalapit ang kalaban kasi merong hukbo ang Panginoon. I tell you, in our sleep, habang tayo ay natutulog, baka meron mga tao may masamang balak, pero nandiyan ang proteksyon ng Panginoon. Yun ang dapat natin pasalamatan. Ang proteksyon ng Panginoon. Protection from evildoers, protection from enemies. Minsan, first tayo na magyawi kami ni Idwin, pauwi, kasama yata si Gero. Galing ng Maynila, hindi pa sanay sa mga daanan. Tapos sa Maynila, iba yung pagmaniho, hindi pwede kang basta sabi kanan, dapat meron mga ano yan, mga ilang ano na dapat ano ka talaga sa tamang likuan. So kami ni Edwin, tumatakbo, tapos sabi ko Edwin, parang dito tayo. So biglang tabig si Edwin. Ayun na, akala ko okay, maya-maya may biglang kinat din kami at binarahan kami. Hindi kami makabanti. Doon sa pakyat sa Skyway. Sabi ko kayo, ko inisip ko. Ini, problema na. Kasi sa TV, di ba? Sa mga ang daming yung mga problema sa kalsada. So bumaba yung tao, galit na galit, tinuturo-turo kami. Sabi ko, okay, wag mo, buksan ang pintuan. Bahala na kung ano yung sinasabi niya, hindi natin napapakinggan. So tinuturo-turo kami, pero why nangyayari yun? I'm praying sa Lord, sana protection ko din yun kasi may mali kami doon, sabi ni Edwin later on, kasi parang nakat yung tao, so nagalit, parang ano, maya-maya, hindi niya makakuha yung aming attention kasi nakasarado lang kami. Bumalik sa auto, sabi ko, pinipadig na siguro. Pagbalik, dala-dala na cellphone, pinipicturean na ano. Sabi ko, sige lang, picture lang, okay lang. But I tell you, I attribute it to God's protection. Napakaraming pagkakataon sa ating buhay, sa ganitong kalagayan natin, all throughout the years of our life, God's protection is there. Hindi lang sa inyo, kundi maging sa pamilya niyo. Kaya nga napakalaga sa mga ina, yung tinatawag na mother's prayer. Alam ko yung mga ina, kung kami mga ama nag-pray din sa mga anak, pero masigit ang mga ina, alam ko. Yung every now and then, alam nyo kung nawalay sa inyo ang mga anak ninyo kung anong ginagawa at aral at trabaho, pero every now and then, nag-pray kayo para sa protection ng inyong mga anak. I tell you, God protects your children. So, dapat tayo magpasalamat. Protection from Satan. Yun, sinabi ko na nga. Si Satan, talagang gagawa siya ng mga plano
masisira natin. Sabi sa Bible, the enemy come to destroy, steal, and kill. Yun yung talaga ang gawain ni Satanas. Sirain tayo, umaali, patayin tayo. Pero sabi, but Jesus come to give us life, and life to the fullest. So, be thankful to God for His protection. Magpasalamat tayo sa Diyos sa kanyang pag-iingat sa atin. Psalm, Amen. Psalm 23. We are, number 4, we are to be thankful to God for His loving kindness and tender mercy. Magpasalamat po tayo sa Diyos sa kanyang pag-ibig at habag. Verse 4, literally, last part. Sabi po dito, sa bingit ng kamatayan ako ay nililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya habag. Pinagpapala ako sa pag-ibig niya habag. Sa English sabi ko, He keeps me and blesses me with love and mercy. Pinagpapala ako sa pag-ibig niya habag. I know. Alam ko po, naniniwala po tayo. Walang kapantay ang pag-ibig ng Diyos. In fact, isipin lang po natin, hindi tayo karapat-dapat. Hindi tayo karapat-dapat sa pag-ibig at habag ni Lord. Kasi many times sa buhay natin, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang dalawa, maraming beses, many times, para kumbaga, inaabuso natin ang pag-ibig ni Lord. Alam natin na mahal tayo ni Lord, kaya nagkakasala, mabalik kay Lord, hindi ng tawad, mahalin tayo ni Lord. Ibig sabihin po, sabi sa Bible, walang kapantay at walang katapusan ang pag-ibig ng Lord. Sabi sa Jeremiah, ang Diyos mismo ang sabi, for I have loved you with an everlasting love. Wow! Minahal kita ng walang katapusang pag-ibig. Hindi tayo karoon ng tapat sa pag-ibig at habag ng Lord. Pero hindi tayo. Kaya kapag grace, biyaya, unmerited favor, undeserved. Hindi tayo karapat-dapat. Pero binigay ni Lord. Ano nga pala ang kaibahan ng kindness at loving kindness? Kasi yun yung nilagay dito. Kindness, okay na yun, di ba? Kindness, okay na sana yun, pero ba't may loving kindness pa? Ano ang kaibahan niya? May nagbigay ng illustration na hindi ko makalimutan. Sabi niya, kapag binigyan ka ng tinapay, that's kindness. Kagandahan mo yun. Bigyan ka ng tinapay, that's kindness. Pero kung yung tinapay, nilagyan ng palaman sa loob, that's loving kindness. Tinapay, bigyan ka, okay na yun. Pero yung tinapay na may palaman pa, siya ang gumawa, siya ang naglagay, loving kindness yun. Yun ang ginawa ni Lord sa atin. Hindi lang kindness, loving kindness. Ang kagandahan po niya, meron pagmamahal at habag. Sana internalize natin, sana ma-imagine natin, yung pala si Lord, sobra-sobra. Alam niyo po, Mother's Day, ang pag-ibig daw ng ina, kasi yung ibang mga anak, minsan nagtatampo, di ba? Nagtatampo kasi isipin nila, mas mahal ng magulang yung isang anak kaysa iba. Ang tawag niyan, favoritism. Kaya gano'n, mga anak na nagsasabi, mas paborito mo talaga ang puto kaysa amon. O mas paborito mo si ate kaysa amon. Meron mga ganyan. Pero ano masasabi ng magulang? Especially the mothers. Yung ina po, kasi yan po yung nakita ko sa amin. Tatlo lang po kami magkakapatid, lahat lalaki. Pero nakita ko si mamay.
binigay niya sa akin ng kanyang pangalawang anak. Buo yan! Buo! Hindi wala akong kahati. Buo yan ang pagmamahal na bigay ng mama ko sa akin. Kung gaano buo din ang pagmamahal na bigay niya sa aking mga kapatid. Lahat yan, only a parent can understand. Ang magulang lang ang nakakakaintindi niyan. Kaya namin ang kasabihan, kapag naging magulang ka, maintindihan mo. Ganyan din po si Lord. Ang pagmamahal ni Lord sa iyo ay espesyal. Espesyal, walang katulad, walang kapantay, walang hanggan. Pero ganun din po ang pagmamahal niya sa akin. Kaya dapat natin siya masalamatan. Amen. Palapak natin yung malakas ni Lord. Last. Dito na lang ako. We are to be thankful for God's provisions. Pero pa rito na. Mapagpasalamat tayo. Magpasalamat tayo sa Diyos. Kaya ang sundo sa ating mga kapatid. Verse 5. Sabi po dito, nilagay ko siya sa English data. Sabi sa English, He fills my life with good things. Sa Tagalog nakalagay dito, sa sarili ang dulot kay kasiyahan habang buhay. He fills my life with good things. Psalm 23 verse 1, sino nakamemorize? Psalm 23 verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Si Yahweh ang aking pastor, wala na akong pangangailangan. Si Yuba ang aking magbalantay, walay makulang ganako. Ano ba ang ibig sabihin ko? Nandiyan po ang pagsundo ni Lord sa ating pangangailangan. God is always faithful in providing our needs. Take note natin po, ang binibigay ni Lord ang ating pangangailangan. May maganda pong illustration yan doon sa lecture namin, si Ay na Hermosa. May maganda siyang simpleng pag-explain kung ano ang needs, ano ang kaibahan ng needs at sa wants. Yung pangangailangan at gusto natin. Pag pangangailangan, ibig sabihin, yan ang bagay na yan. Pag need mo, ibig sabihin, kailangan mo yan para mabuhay. Pero pag wants, ibig sabihin, kahit pala yan, mabubuhay ka. God provide all our needs. Bibigay ni Lord ang lahat ng ating pangangailangan para mabuhay. Napakarami ng mga libre sa mundo na kung mawala, minuto lang, mamumroblema tayo. Ang hangin natin, the air we breathe, ang paghangos ka, free as habang nakaupo ka dyan at kumukuya-kuya-kuy, meron kang hangin na libre. Pagpasdan mo sa ospital na meron mga taong nagbabayad naman sa oxygen para lang meron hangin na mahinga. Pero ikaw ngayon nakaupo, libre. That's God's provisions. Wow! Nakakalimutan natin. Alam niyo ba sa ibang lugar, meron mga lugar dito sa mundo na buwan, 8 months, kung mahigit pa, walang buwan mahigit pa, walang araw na makikita. Palaging madilim, palaging gabi, months yan, walang buwan. Dito sa atin, wow pa. Gising natin sa umaga, mayroong araw na sumisita. Libre! Walang bayad! That's God's provision. Ang dami. Kung magbilangan tayo, I tell you, ang dami ng bigay ni Lord na need natin, kailangan natin para mabuhay, binigay ko. Tapos minsan, may higilin ka kay Lord na hindi binigay sa iyo. Baka sumunod ka, sasabihin mo kay Lord, Lord, ba't naman ganyan? Ang tagal ko lang hinihingi sa ito. Bakit hindi mo ba binibigay? Nakalimutan mo, ang daming provisions ni Lord. Libre na pag inalis niya. Goodbye, Philippines. Sila ka naman. Totoo? So please, let us be thankful to the Lord for all the provisions.
May mga basic needs po ang tao-tao. Basic needs. Camera ko mata. Siyempre, pagkain. Pagkain. Hindi naman kailangan ng napakasarap ng mga pagkain. Pagkain si Lord. Kaya lang maintindihan natin ito pag naging magulang na tayo. Nung araw, pag naging birthday ko sa bahay, hindi kaya papay, makakuha sa isip manok. Hindi ko maintindihan yun. Tapos, tawag na kami. Tapos, may tawag na kami. Tapos, manok. Pambihira. Sa bawan, may kapayas. Manok. May birthday. Special day. So, tapos, mas may sarap, ayaw mag-ulitin kay birthday. Alam niyo, pinapakapalit tayo sa mga pampering. Ang iba dito sa akin, sasabihin, sige, gawin ang trabaho ko, kapag ako, yung mga pamper na gawin ko, mapaayon sa mga babae, pasensyahan, mapaayon ang gawin sa akin ko, Ngayon sa akin. Pagkakasas sila sa tayo, dami trabaho, pamperin. Alam niyo, pinapamper tayo nito. Sabi pagkain sa araw-araw. Sa ibang bansa, ang kanilang pagkain, 2 beses lang sa isang araw. Ang iba nga, 1 beses lang sa isang araw. Ang iba nga, wala sa isang araw. May mga bansa ngayon, sa daigdig na, ang mga bata, at grabe na, utot pa lang, walang pagkain. Tayo po dito, bagamat salat sa ibang mga bagay, pero nagbigay si Lord ng pagkain. Sa ating pamilya. God's provision. Always. On time. Siguro kung magpintuhan tayo dito, hahaba ng usapan. Kasi, alam ko sa inyong mga buhay, hindi lang isang beses, nakita niyo kung paano nag-provide si Lord on time. On time. Akala mo wala. Akala mo talagang wala na. Kasi ginawa mo ng lahat kung anong pamamaraan, wala. Pero sa tamang panahon, sa panahon na itinagda ng Panginoon, there was His provision. Masusurprise ka na lang. Mabibigla ka na lang. Wow, mayroong provision si Lord. Many times, kung kami po ay nag-aral, siyempre, June, enrollment, sasabihin nila papa at mamay, abot kung maka-enroll ka mo niyan. Kasi palagi sila may alagang baboy, 2 baboy yan palagi, umpisa ka ng semester. Yung ibibintay yung 2, ang vision, tapos pagbibili na naman ng 2 baboy para sa next semester. Kailan minsan yung baboy na mamatay. So walang paminton. So sasabihin nila, kung sa akin lang wala na kasi tagtad na din sa utang sa barangay namin. Tagtad na. Kasi na yung mga nautang, kasi mahiya ka naman pumunta doon kasi uutang ka naman, hindi ka pa nakapabayad, hindi din maganda. So wala, kasi wala. Tapos, ilang araw na lang, minsan, kudalas kayo na aalis na sa kadarating ang provision. Naranasan na ba yun? Naranasan na ba ang pagsulong ni Lord at pamangalanan? Kaya nga dapat tayo salamat kayo. So, yun. We are to be thankful for God's provision. Magkasalamat tayo sa Diyos sa kanyang pagsulong sa ating pamangalanan. Last verse. Ito po ay